Mapapakita na nga sa atin ang totoong divine weapon ni Apollo na tinatawag na Threads of Artemis. Then approximately Leonidas kinain ng sariling sinabi dahil ginawa siyang punching bag ni Apollo sa current chapter na ito. Yo di senpai ko, bali ayan lang yung marinate na tatalakay natin ngayon sa chapter 80 na pinamagatang Phoebus Apollo. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. So nothing further ado, let's start it. Sa previous chapter nga ay natakal natin yung patungkol sa nakaraan ng King of Sparta, kung paano niya napahina yung hukbo ng Persian Empire Army sa pamamagitan lang ng 300 warrior na Spartan. Then nalaman rin natin kung bakit galit na galit si Leonidas kay Apollo. Dahil nga ito sa Oracle Rule na sinunod ng mga Spartan na dedicated sa pagsamba sa mga gods. Then dadako naman tayo sa current chapter na itatakel natin. Sa unang panel nga ay sinabi ng author yung patungkol sa divine weapon ni Apollo na tinatawag na Threads of Artemis. Nagamit nga ito ni Apollo sa pagtugtog ng musika at hindi lang yan dahil nagagawa ng divine weapon na ito na mag-create ng shield at arrow na ninanais ni Apollo, which is nakakatulong sa kanya. So common naman talaga kasi ang divine weapon ay nakadesenyo talaga para sa kahit anong pakikipaglaban. So all throughout ay naging successful yung pag-launch ni Leonidas ng unpredictable move kay Apollo na nagsani sa pagkakatilapon niya. Nangamba nga yung ibang kababaihan na gods nung makita nila ang kanilang minamahal na si Apollo ay tumalsik talaga at na-receive yung direct hit na nanggagaling kay Leonidas. Then ang ibang Spartan naman ay naghihiyawan dahil nasaksihan nila na nakakalamang talaga si Leonidas sa pagdidwelo. Pero doon ay nagkakamali sila. Nagawa nga ng representative ng gods na makalan sa kanyang mga paa ng maayos na tila hindi naapektuhan sa pag-atake na iyon. Kaya't nung makita ni Leonidas na parang wala lang kay Apollo yung nangyari, binalik niya ang kanyang kalasag papunta sa kanyang lokasyon para bumuelo at hinagis itong muli kay Apollo. Tinawag niya ang kanyang pag-atake na Phalanx Icos Prodigy at kung saan ay lalong bumilis ang pag-ikot ng kalasag ng King of Spartan. Napansin nga ito ni Apollo kaya't ang ginawa niya ay nilapat niya ang kanyang kaliwang kamay sa sahig ng stage at bumuelo gamit ang kanyang kamay para makaiwas sa atake ng King of Spartan. Naging questionable nga kay Gold kung bakit ganun kabilis umilag si Apollo sa atake ni Leonidas. Even saksi ang kanyang mga mata na na-receive o na-direct hit talaga ang Son of God. Then may biglang napansin si Gold na parang nagliliwanag daw si Apollo. Sumagot naman ng ate ni Gold na si Bruheld at winigan niya nga na ito daw yung divine weapon ni Apollo, ang Threads of Artemis. Napatanong nga si Gold kung bakit sinulid yung divine weapon ni Apollo. Base nga sa kanyang opinion na mahina daw itong klaseng sandata. Nag-disagree nga si Bruheld sa sinabi ni Gold dahil nga daw ang sinulid na iyon ay hindi basta-basta normal na sinulid lang. Dahil gawa nga daw ito sa light energy. In-explain nga dito ni Bruheld sa next panel kung paanong hindi naapektuhan si Apollo sa atake ni Leonidas dahil nga daw ito sa kanyang divine weapon. Nagawa nga ni Apollo pakawalan ng kanyang mga sinulid at naghintay na pagkakataon ma-release ang tamang amount ng threads. Kaya't napahinto ni Apollo ang atake ni Leonidas. This is how explain kung gaano ka-OP ang weapon ni Apollo. Kaya niya nga itong gawing sandata at even maging defensive weapon dahil sa durability nitong tinataglay. Muli nga nag-release ng sinulid ang Son of God at pinaikot niya ito sa kanyang kamay na parang guantes. At nag-remodel nga ito sa final transformation na isang bakal na guantes. Tinawag nga ito ni Apollo na Lyre of Phoebus, na ang kanyang sinagawang atake ay na-intercept or napahinto lang ni Apollo using that divine weapon na Threads of Artemis na nakita niya ngayon. Kaya't doon ay parang nabwisit talaga siya kay Apollo. Muli nga inactivate ng King of Sparta ng kanyang divine weapon na kalasag at tinapon muli kung saan napaparoon si Apollo. Tinawag nga itong Phalanx Asanatus at kung saan ay gumagawa ng multiple attack si Leonidas in just instant. Bali nga ay nag-release ang King of Sparta ng kanyang first of barrage para ma-takedown ng Son of God. But suddenly ay mabilis lang naiwasan ito ni Apollo sa every attack na inaatip ni Leonidas na para pinaglalaruan lang talaga ito. Napasigaw nga ang announcer at napabilib dahil sa mabilis na react ni Apollo sa every attack ng King of Spartan. Then winika nga ni Zeus na expected niya talaga na magaling si Apollo sa footwork dahil tinagurian nga daw itong the God of Boxing. Napatawan na nga lang si Hermes dahil kinain daw ni Leonidas ang sinabi niya lately na don't stand against Sparta, which is kabaligtaran yung nangyayari dahil nagdodominate mismo si Apollo sa paglalaban ng 9th round.
Kaya't patanong na sinabi ni Hermes kung makakatama ba daw si Leonidas kay Apollo. This is how explain kung bakit may title na God of Boxing ang The Sun God. Bali nilalarawan kung gaano ka-efficient si Apollo gamitin ang speed at footwork niya. Then sa pag-agis nga ni Leonidas sa kanyang divine weapon in just instant ay biglang nag-appear si Apollo sa kanyang harapan at biglang nagpakawala ng right hand punch na tumama sa mukha ng King of Spartan. Hindi nga nagpatinag si Leonidas kaya nag-counterattack siya using his right leg at sinipa ang chain ng kanyang kalasag para mag-exert ng force papunta sa kanyang shield na magpapatama kay Apollo, but suddenly ay nabasa agad ni Apollo ang gagawin na attack ng King of Spartan kaya't lumundag siya papalayo para maiwasan ito. Binigyan nga ni Apollo ng papuri ang King of Spartan sa kadahilan na nagawa nga nitong makaya o matiis yung direct hit sa mukha. At doon nga mga kaibigan ay nagpatuloy ang sabay nilang pag-atake. But on this panel ay nagulanta ang lahat ng mga manunood dahil nag-release ng napakaraming attack si Apollo nagpatama sa lahat ng parte ng katawan ni Leonidas. Masabi nga natin na parang isang punching bag lang talaga si Leonidas na pinaglalaruan lang talaga ni Apollo. Kaya't nagalit ang lahat ng mga nanonood na mortal at sinabing lumaban daw ng patas ang Son of God na wag daw palaging umiwas. However, dahil nga sa kagustuhan ng mga manonood na wag daw umiwas si Apollo sa paglalaban nila, ay nakaisip agad siya ng plano. Nag-release nga si Apollo ng 2 sinulit at inilapat ito kung saan nandoon sa loob sila Leonidas at Apollo. According nga sa The Sun God, na ito nga daw yung maging mistulang boundaries nila dahil masyado daw malawak yung stage na pinaglalabanan nila. Then upang hindi tumakas o lumayo sa paglalaban na rin at para pagbigyan yung kahilingan ng mga manonood ay ito yung naisip na gawin ni Apollo. Nung malaman nga ito ng King of Spartan ay lalo siyang na-trigger dahil para sa kanya pinaglalaroan lang talaga siya ni Apollo sa paglagay ng another rule sa kanilang paglalaban. Kahit napasigaw nga siya kung ano ba daw yung iniisip ni Apollo. Yung naging sagot na nga lang ni Apollo na ano nga ba daw yung sinasabi ni Leonidas kung ano yung iniisip niya. Halata naman daw sa nagaganap na kompetisyon na nakakalamang talaga daw siya. Bali itong in-insert na another rule ni Apollo ay magbibigay ng way para kay Leonidas na magkaroon man lang ng advantage or maka-excel man lang. Dahil all throughout ay nakakalamang si Apollo ng bilis compare kay Leonidas. Karagdagan pag sinabi ng The Sun God ay na-meet naman daw niya yung expectation ng lahat bilang isang supreme being. So sa madaling sabi, as a god nga daw, ay hindi niya na need magpakitang gilas pa dahil sapat na yun natuklasan nila. Bali ganun nga din na downgrade or ininsulto ang representative ng mga mortal which is si Leonidas na wala naman daw itong binatbat at doon magwawakas yung chapter 80 ng Record of Ragnarok. By the way guys, kung umabot ito ng 200 likes, muli nating i-upload yung chapter 81. Bali ginagawa ko ito para malaman kung present pa rin kayo. Ayun lang, maraming salamat. Paalam!